Yeah! Thank you, Lord. Salamat naman at yun ang napiling sayaw, hindi masyadong magalaw. Thank you. Oh, masyado yatang malakas. Yan, 1, 2, sound check. 1, 2, sound check. Ayan, magandang araw, magandang umaga mga kapamuso. Ang sarap palang tignan ninyo mula dito. Praise the Lord, Ang ganda na ng church. Yay! Thank you, Lord! Imagine niyo yan, naka-tiles na tayo. Grabe sa biyaya ng Lord. Ayan, so, naririto po ako. And it's my honor, actually, it's an honor for me para ma-in charge na mag-share po ng message ng Lord para sa ating lahat. So, salamat po at naririto kayo sa kabila ng bagyo, sa kabila ng mga pagsubok sa pagpunta rito, still pumunta kayo. Praise the Lord ngayon pa lang. Palakpakan naman po natin ang Lord for that. Ayan, so ready na po ba tayo? May kumalabit sa akin kanina, napapanahon daw tong topic ko eh. Kaya sige po, let us meditate and let us focus and let us listen on what the Lord is saying to us right now, today, so that we will be inspired kung ano man po ang magiging mensahe niya sa ating lahat, including me po. Ayan, so kung ready na po kayo, ito po yung ating topic. At ito po ang ating main text for today. Basahin po natin. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Yan. Ito po ang main text natin. And alam kong alam nyo na ang main text na ito dahil ito yung famous sa mga Bible verses kapag ang usapan ay kapaguran. Ayan, so meron po tayong, bali yung Tagalog version po, basahin po lahat ng mga lalaki. Tapos mamaya, yung English version po, basahin pong lahat ng mga babae. Ayan, so ready na po kayo. Ang una po ay Tagalog, so basahin pong lahat ng lalaki. In 1, 2, 3. Salamat po. At sa English po, basahin pong lahat nating mga babae in 1, 2, 3. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Okay lang kahit mapagod. Ayan, so ngayong araw, actually ang goal ko ngayon sa bawat isa sa ating naririto, again including me, is to encourage all of us na kahit tayo'y meron po tayong makukuhaan ng kapahingahan. Kapag tayo po ay magtitiwala sa ating Panginoong Jesus. So sige po. So actually may iba't ibang uri ng kapaguran, tama? So tignan natin. So meron tayong physical fatigue, physical na kapaguran. Ano-ano ba yon? Number 1. Yan, napapagod sa mga gawaing bahay. Yan, nakakaramdam tayo ng pagod dyan. At karamihan pala dyan ay ang mga nanay, pagod sa gawaing bahay. Pero hindi ko po nilalahat kasi actually meron po kaming mga kasama sa young couples na talagang yung mga asawang lalaki po ang gumagawa ng gawaing bahay. And that is very promising. Ayan. So pangalawa po, ano pa pong uri ng kapaguran? Ano kaya yan? Pagod saan? Oo, nakakaramdam rin ng kapaguran sa pagtatrabaho, ha? Yon. Ano ba yung isa pang uri ng physical na kapaguran? Correct, ayan. Mukhang pagod na si Van. Nakakaranas din tayo ng kapaguran sa ating pag-aaral. Kasi pagod nga naman pero kaya yan. Ayan. So ano pa? So bukod sa physical, meron din tayong nai-experience na kapaguran pagdating sa aspeto ng mental at emotional. Magbigay nga, tingnan natin kung pasok sa mga nandyan. Unang example, nakakaramdam ng pagod sa mga,
Sorry. Ayan, napapagod sa mga problema, pagsubok, pagod na, depressed na. Yan, may mga sitwasyon tayo na nakakaranas tayo ng ganyan or may mga kakilala tayong dumadaan sa status ng ganyan. Pagod na sa mga problema. Yung feeling nila, hopeless, helpless na ang buhay. Pagod na, ayaw na. Ano pa? Opo daw. Ano pa? Itong isang uri ng kapaguran. Ano sa tingin nyo to? Pagod ng ano? Mag-isip ng mga due date. Mag-isip ng mga bayarin. Deadline na naman nito, deadline na naman niyan. Tapos, ang masama doon, wala tayong pang bayad. Kaya, pagod na, tumatakbo sa isip natin yung mga bayarin. So, nakakapagod talaga yan. Understand? Understand. Yes, ano pa? Ito, pagod na siyang actually umiyak. Oh, pagod na siyang umiyak. Ito yung tipong sa lahat ng taon na lumipas sa buhay niya, parang hindi na siya naging masaya, hindi na siya nakaramdam ng kapahingahan, napagod na sa buhay. Ewan ko lang kung ano no, sa mga kabataan, may napapagod bang ano? Ito isang uri siguro ng kapaguran to, napapagod manligaw. Mukhang hindi ako napapagod. Meron ba? May ganong kapaguran ba? Meron. Sumuko na, ganon. Sumuko na manligaw. Sige. Ayan. Pero itong huli, yung isa sa uri ng kapaguran at sa tingin ko pinakamahalaga, yung spiritual na kapaguran. Kasi ito, eternal ito eh. At kailangan natin actually ng kapahingahan ng ating kaluluwa. Do you agree? At ang kapahingahan ng ating kaluluwa, ang equivalent nito ay kaligtasan para sa ating lahat. Ito yung makakapagpahinga ka sa bondage ng sin. Makakapagpahinga ka na alam mong merong kapayapaan, ang buhay mo na sa dulo at dulo ng life, ikaw ay ligtas. So yan ang kailangan nating lahat yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Na alam nyo ba, talamak yung kasabihan na ano, di ba? Hindi pala kasabihan yon. Yung kapag naririnig natin to kapag may mga lamay, yung rest in peace, ganon. Alam nyo ba na ang tunay na kahulugan ng rest in peace ay yung mga taong kumilala sa ating Panginoong Jesus? Kasi ang tunay na kapayapaan at kapahingahan is yung alam mong ikaw ay may assurance na mawala ka man dito sa mundo, alam mo na pagkatapos ng life mo dito sa mundo, makakaranas ka ng unlimited peace, unlimited and unlimited comfort. Amen po ba? Amen. So ayan, pinakilala ko lang sa inyo at pinakita ko lang sa inyo yung iba't ibang uri ng kapaguran. Pero huwag kayong mag-aalala. Sa lahat ng mga nabanggit nating sitwasyon, merong solusyon. At ito nga ang pagbabasihan natin, yung Matthew 11 verse 28 to 30, na alam ko siguro iba sa inyo memorize na to. At alam ko, iba sa inyo, kapag dumadaan sila sa ganong pagsubok, ire-recite lang to, then lalakas na. Pero ngayon, tingnan natin, mas halungkayin natin yung aral mula dito sa konteksto ng Matthew 11. Ready na kayo? So Matthew 11, ito yung panahon na si Lord Jesus Christ ay nangangaral. Kung mapapansin nyo, babasahin nyo yung buong chapter ng Matthew 11. Kunin lang natin yung context, guys, para mas lalo nating maintindihan ang sinasabi ng Lord sa ating lahat. So Matthew 11, yung unang verse niyan, ito yung panahon na pinahayo na ni Lord Jesus Christ yung kanyang mga alagad. So, nag-instruct na siya, Pedro, Juan, ganyan, dito kayo, ipalaganap nyo yung gospel. So, nag-instruct na siya, chapter 1 pa lang yun So, kumbaga, ito na yung panahon na ongoing yung ministry ni Lord Jesus Christ. Pag sinabi nating ongoing, assignment ng bawat isang apostle ng Lord Jesus Christ na ipalaganap na ang gospel. And at the same time, ongoing din naman yung ministry ng Lord. So yung next, sumunod doon, so after niyang ipahayo yung kanyang mga alagad, kung maalala niyo yung sumunod na story nun, hinarap naman niya yung mga alagad ni John the Baptist. During this time, si John the Baptist po ay nakakulong na.
Nakakulong na siya at ngayon pinapakonfirm ni John the Baptist sa kanyang mga alagad, siya na ba ang Messiah? Pakitanong nga doon. So, kinausap ngayon ni Lord Jesus Christ yung mga alagad niya. At inassure ni Lord Jesus Christ ang mga alagad ni John the Baptist and even John the Baptist himself na inassure niya yung mga pagdududa ni John the Baptist. Kung babasahin natin again yung buong chapter, And then, so ito ay for the purpose na kailangan nang magsimulang ipalaganap ang gospel. And then, kasunod nun, eto naman, so humayo na ulit, umalis din naman yung mga alagad ni John the Baptist and this time, naiwan si Lord Jesus Christ para mangaral sa mga tao sa paligid niya during that time. So etong mga taong kinakausap niya sa Matthew 11, mix na to, halo-halo na to, believer, unbeliever, Jewish people. So ito yung mga kausap niya during that time. At sinasabi niya at ipinapangaral niya sa mga taong naroroon na repent guys, magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan. It's about time na pagsisihan natin yung ating mga kasalanan at tayo'y bumalik sa ating Panginoong Diyos. Yung faith natin, ibalik natin, i-revive natin at kilalanin natin ang ating Panginoon. So yun yung context noon. Tapos kung mapapansin nyo, sige dear, paki-next slide. Ay, wala na. Ayan, kung mapapansin nyo, so after ng mga pangyayaring yon, after niyang ipahayo yung disciples niya, after niyang kausapin yung mga disciples si John the Baptist, after niya nang mangaral sa mga taong naandoon sa lugar na yon, verse 25 to 27, bago dumating yung verse 28 na main text natin ngayon, verse 25 to verse 27, nanalangin ng Lord. Ang galing nung binabasa ko tong Matthew 11 kasi sa pag-aaral ko, sa Bible reading ko about sa buhay ng Lord, hindi talaga nawawala yung prayer no? Kahit Diyos na siya na bumaba dito sa lupa, still prayer pa rin ang best weapon niya. So, isiningit dito sa verse 25 to 27, biglang nanalangin ng Lord. Mapa-flash ba natin yung prayer? O hindi ko nahabol dyan sa Canva. Maganda kasing mabasa natin. O sige, babasahin ka na lang. Ayan, ito yung prayer niya. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Verse 27, and naka-underline to sa ating sa Bible verse na binabasa natin. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala na kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak at ang mga pinili ng Anak na pagpahayagan niya. So anong sinasabi natin dito? Ito biglang nag-pray ang Lord Jesus Christ. And dito dinedeclare niya na ang authority ay ibinibigay na sa kanya ng Ama. So, given that prayer and that scenario, nasa kanya na yung authority na ibinibigay na sa kanya iyon ng Ama, bigla niyang sinabi dun sa verse 28, kaya nga nag-offer siya ng isang invitation. So yamang nasa kanya na ang lahat ng authority, bigla ngayon siyang nag-offer ng invitation. 28 sabi, come to me. Bakit kaya sinabing come to me? Dahil nasa akin ang tunay na kapahingahan. So kung titignan natin isa-isa, sige nga po. So kapag tayo nakakaranas ng kabukuran, physical man yan, spiritual man yan, mental man yan, emotional man yan, lagi nating aalalahanin na merong Diyos na nagbibigay sa atin ng kapahingahan. In-offer niya yun pagkatapos niyang sabihin na ibinigay na sa akin ng Diyos ang authority dito sa lupa. So kung kayo man ay napapagod, come to me. It's an invitation for those who are willing. Again, it's an invitation for those who are willing. Come to me.
Tingnan natin. So kapag kayo po ay nakakaramdam ng kapaguran sa lahat ng aspeto ng buhay, ito po ang paanyaya ng ating Panginoong Hesus. Ko na lang po ito sa 3 C. So unang C, number 1. Yan. Come to Jesus. Come to Jesus. So sabi dito sa verse 28, ito po yung gagawin ng tao, yung man's part. Man's part muna tayo, dear. Yung gagawin ng tao or yung bahagi ng tao, come to me all who are weary and burdened. Lumapit po tayo. Ikaw pagod ka? Lapit ka kay Lord. Ikaw stress ka na sa buhay? Lapit ka kay Lord. Kasi ano yung part ni Lord Jesus Christ? Sumunod dun sa sinabi sa verse 28. Sabi dun, and I will, nawala. Wala na pala kayong tinitignan. And I will give you rest. Ganun agad yung sagot. Sinabi ng Lord, oh, come to me. Bakit? I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingan. Again, guys, this is an assurance na sa lahat ng napapagod, God will give you rest. Okay, amen? Tingnan pa natin kasi mukhang di pa kayo convinced. O, tingnan natin, number 2C. Yan. So after nyong lumapit, ano po yung gagawin natin? Yung pangalawang C, carry the yoke of Jesus. Yan, may technical problem lang tayo. Pero ito po yung pangalawang C, carry. Pag sinabi natin carry, dalhin, bitbitin. So sabi dito sa verse 28, take my yoke upon you and learn from me. So, take my yoke upon you. So, nakakita na po kayo ng yoke? Sa Tagalog po ay pamatok. Sino dito yung in person, nakakita na ng pamatok? Ako kasi hindi pa eh. Ayun, si Aileen daw. Okay, very good. Yun yung pamatok. Pakita natin guys. May picture ako dyan eh. Ayan. So, nakikilala nyo na? Yan yung pamatok. Sa English, yoke. So, ano sa tingin nyo yung purpose niyan? So, next slide natin. Yung yoke or pamatok, ginagamit yan mostly sa farm. Ayan, no? May dalawang, mostly kasing hayop na ginaganyan, oxen, sabi sa ano. Ayan, so yung dalawang hayop, lalagyan ng pamatok. Para, kung yung kapartner mo, kung nasan man siya, naandun ka rin. Hindi kayo maghihiwalay kasi may pamatok kayo. Yan. Yan yung example ng pamatok. So ano sabi dun sa verse 29? Take my yoke upon you and learn from me. So ang sabi pala, dun sa pamatok na yon, kunin nyo daw yon kasi ang magiging kapartner nyo dun sa pamatok na yon ay si Lord Jesus Christ. So imagine niyo kapag ang kapartner nyo dun sa pamatok na yon ay si Lord Jesus Christ, diba? Kahit saan pumunta si Lord, ano man yung direksyon niyang sabihin, ano man yung sasabihin niyang instruction, or saan man siya lalakad, doon din kayo makakalakad. Hindi kayo makakawala kasi nakapamatok na kayo. Kaya nga ang invitation ng Lord Jesus Christ sa pangalawang C, take my yoke, carry, kunin nyo rin. 'Di ba? Kasi kapag carry natin yung pamatok, kung nasan si Lord Jesus Christ, meron tayong assurance na pagkalapit natin sa Kanya, magkakaroon na tayo ng direksyon sa buhay. Hindi na tayo yung parang wavering, hindi na tayo yung parang merong pa ring mga floating question. Lord, bakit ganito? Lord, bakit ganyan? Lord, bakit ako? Bakit hindi na lang yung iba? Lord, bakit mo pinayagan to sa akin? Bakit sinusubok mo naman ako? Lord, parang feeling ko wala na pong solusyon. Dulo na po ako, dulo. Pero kapag pag kinary mo yung yoke ng Lord Jesus Christ, wala nang ganun. Puro na, Lord, sige po, susunod po ako sa inyo. Lord, alam ko kahit mahirap, niyo po ako. Lord, magiging payapa ako kasi alam ko po, kasama po kita. Ganun po yung ibig sabihin. Nung sinasabi ni Lord, take my yoke, carry my yoke upon you.
At sabi pa dito, yung part naman ni Lord Jesus Christ, again may assurance ulit. Dun sa unang C, nagbigay siya ng assurance. Dito sa pangalawang C, may assurance ulit siya na kapag kinuha natin yung pamatok niya, siya po ay gentle and humble in heart. Na yung pamatok niya, huwag kayong mag-alala, hindi po yun ganun kabigat. Hindi yun kapag dinala nyo, babagsak kayo. Magaan yun. Symbolically, na kapag kinuha nyo yun, halos hindi nyo nga mararamdaman. Symbolically, hindi ko naman sinabi. Na kapag kinuha nyo yun, alam nyo na inassure kayo ng Lord, pinangakuan tayong lahat ng Lord, for I am gentle and humble in heart. Hindi ka mag-aalala. Hindi ka matataranta. Hindi ka may stress or magdududa. And you will, again, pangalawang beses niyang inulit, and you will find rest for your souls. Hi, thank you, Lord. And then, etong pangatlong C. Eto pangatlong C, at yung pinakahuli sa Bible verse natin, sa Matthew 28, verse 30, pangatlong C is, next slide po, yan, kalma lang, calm down. Actually, may kasunod yan, hindi na siguro nakaabot sa Canva. Ang complete statement niyan is, calm down and be at peace with Jesus Christ. So review lang tayo. Number 1, lumapit ka na, di ba? Kasi come to me, lapit, edi lumapit ka na. Pangalawa, carry my yoke. So, dinala mo na rin, thank you. One, two. Ayan, thank you, Kit. Thank you sa inyo, guys. Ayan, so yung pangatlong C, kalma, chillax, chill lang, calm down and be at peace with Jesus Christ. Kasi sabi sa verse 30, sabi dito, for my yoke is easy and my burden is light. Ang ganda talaga pag si Lord ang kausap mo, no? Lagi siyang may assurance eh. Kumbaga hindi ka lugi, hindi ka talo kapag lumapit ka sa Kanya. Kasi 3 times in a row, again, ina-assure niya tayo, for my yoke is easy and my burden is light. Talagang makakaranas ka talaga ng rest, makakaranas ka talaga ng kapahingahan kapag kasama mo siya. And nakikita natin dito kung paano rin mag-alaga si Lord Jesus Christ, no? Kapag the moment na lumapit ka na sa Kanya, the moment na isinorender mo na yung buhay mo sa Kanya, alam niya kung paano Kanya aalagaan. Kasi in the first place, siya naman yung gumawa sa'yo, di ba? Siya naman yung gumawa sa ating lahat. He is our creator. So, most likely, alam niya rin kung paano tayo, di ba? Kung tayo ay nagugulumihanan, alam niya kung paano tayo aayusin. Kumbaga, sa mga inventor, kunyari, may inventor gumawa ng, ano bang pwedeng silya. Yan. So kapag nasira yung silya, sino sa tingin niyo yung best person na magre-repair? Di ba yung gumawa? Tama? So parang ganon si Lord Jesus Christ sa atin. Siya yung gumawa sa atin. So kung sa tingin niyo, nasisira na yung buhay niyo, lapit lang kay Lord Jesus Christ, who created us, who created you. Mas kabisado niya tayo. Ayan. So, i-review ko lang again yung tatlong C, pero feeling ko kabisado niya na to. Ano nga ulit yung tatlong C? Number 1, come to Jesus. Number 2, carry the yoke of Jesus. And number 3, calm down and be at peace with Jesus Christ. So yun lang po actually yung simpleng reminder sa ating lahat eh. Ano man yung nararanasan nating kapaguran, meron pong solusyon. And higit sa lahat, di ba, kung sa tingin nyo, kailangan may mga kakilala kayo, lalo na na nangangailangan ng kapahingahan ng kanyang kaluluwa, alam nyo ang pwedeng maging sagot sa kanya, right? Alam nyo na ang tanging solusyon para maranasan niya yung rest in peace talaga, is lumapit at tanggapin kay Lord Jesus Christ. Again, this is an invitation for those who are willing. Hindi tayo, kumbaga, hindi
ayaw ni Lord ng ginawa niya tayo pero binibigyan niya tayo ng choices for those who are willing. Kaya sana i-desire nating lumapit kay Lord Jesus Christ at maging instrument din tayo para yung mga kakilala natin ay magkaroon din ng desire lumapit kay Lord Jesus Christ. Amen po ba? Okay, so magko-close ako sa dalawang illustration na to and I'm praying na ihabol sa Canva. Magko-close ako sa dalawang illustration na to. Actually, naghahanap ako kay Google Kagabi pa ako naghahanap. Hindi ako mapakali, Lord, ano po ba yung best illustration na pwede kong i-end, maging ending nitong sermon today. And then suddenly, bigla akong naisip, meron nga pala tayo, kumbaga naghahanap pa ako sa labas, di ba? Naghahanap pa ako kay Google. Meron pala tayong mga best illustration dito mismo sa ating kalagitnaan. So I just want to introduce two ladies. Kakilala niyong lahat. Sila yung illustration ko, not because perfect ang buhay nila Sila yung illustration ko because talagang nakitaan natin sila na kahit anong hirap ng buhay, kahit gaano sila kapagod, lumaban sila at nakita natin nagtagumpay. Sila yung illustration ko, hindi dahil sinasabi kong tapos na yung mga problema nila. No, hindi natatapos ang problema hanggat naririto tayo sa lupa. Pero nakita natin na the moment at dumaan sila sa season ng life nila na nasubok sila, nalampasan nila kasi kasama nila si Lord. So ready na kayo? Pakitaan natin yung mga illustration natin, dear. Ay, nakikilala niyo ba yan? Likod pa lang. Ayan. So ito ay isa sa mga super mom ng WAM. Kilala niyo na? Wala niyo? Yes. Hindi lingid sa ating kaalaman yung kwento ng buhay niya, correct? Hindi lingid sa ating kaalaman na alam nating talagang nasubok talaga ng husto yung babaeng ito bilang nanay, bilang asawa. At nakita natin kung paano siya umiiyak lagi, di ba? Magsalita sa unan, iiyak. Magsalita sa curb block, iiyak. Magkukwento, iiyak. Dahil naranasan niya talaga kung paano yung tawag to, lowest low. Lowest low ng buhay. So next, idire-diretso natin yung slide here. Pero nakita nyo naman. Sorry. Ay, excuse me, disclaimer, nagpaalam ako. Pero makikita nyo naman, sa ilang taon ba yun, te? Ilang taon? Bago 22 years, imagine. So, sa 22 years na yon na nabuhay siya at nakita natin yung iyak niya. Pakibalik nga dun sa unang slide. Nakita natin, hindi man natin nakita yung eksaktong kasal nila, pero nabalitaan natin na humarap na sila sa altar. Praise the Lord! At actually, isa ako sa mga nagiging saksi, kasi right after mangyari yon, sunod-sunod na yung blessing na dumating. Nakita nyo naman, buong family nila. Ang ganda ng picture actually. At ito pang next slide. Nakita natin, next slide po, isa sa mga anak niya na baptized last year. Amen. Praise the Lord. Actually, isa yan sa mga iniiyak niya na ngayon ay pinagpapasalamat niya na isa sa mga anak niya, sino ba to? Si Mika. Tawag ko kasi dito malaking M kasi may maliit na M. Si Mika, tumanggap kay Lord at nagpabautismo. Praise the Lord. Pero wait, there's more. Kasi namarites ko lang kagabi. Banal na chismis naman to. Namarites ko lang kagabi. Kasi actually, yung mga kabataan, nagba-Bible study sa bahay nila every Saturday. Right? And then, kagahapon lang, nabalitaan namin, tumanggap daw yung isa sa mga anak ni Ate Michelle. Next slide po. Ito, si RJ. Tama ba ito, si RJ? Praise the Lord. Kasi si RJ po ay tumanggap kahapon sa Youth Bible Study nila. Doon mismo sa bahay ng Ubaldo.
Praise the Lord po, no? Kung di ka pa naman talaga, ito mga buhay na patotoo na to ha, na natapos yung season ng paghihirap ni Ate Michelle. At ngayon, kumbaga, dinadampot niya na yung mga reward niya. Isa-isa, dinadampot niya na. It's because nanatili siya sa presence ng Lord Jesus Christ. Nakita natin yan, kaya hindi nyo na ako pwedeng, kumbaga, hindi nyo na pwedeng pagdudahan yung example ko. Kumbaga, nakita natin with our very eye na posible pala yun, na kahit gaano kahirap at ilang taon na yung paghihirap natin, meron at merong ending sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kasi nakita natin, hindi sumuko si Ate Michelle. Naku, grabe tatag niyan. Kaya nga ang tawag namin dyan, super mom eh. Kasi kahit anong pagsubok yung dumana sa kanya, financial, alam natin yan. Nasubok pa yung health niyan. Dinala pa sa RMC yan at 50-50 pa yan. Nakita natin kung paano siya nagtagumpay. At yun nga, yung problema niya kay Kuya Rico, grabe. Ako, saksi din ako, grabe yung mukha ngayon ni Kuya Rico, parang naging angelic. Ganon ka kabilis yung mga changes the moment na hindi sumuko si Ate Michelle sa kanyang mga pagsubok. Grabe, thank you Lord. Ayan, actually may isa pa ako, last na to. Ito, todo na to, bago ako bumaba ng altar na ito. Next lady na gusto kong ipakilala sa inyo is, tanan! Again, hindi na bago yung kwento ni Tinay sa ating lahat. At alam natin, hindi na lihim. Bawat sulok ng buhay nilang magkapatid, alam natin. So, hindi nyo na maitatanggi. Etong dating picture na to, na soon to be LPP. Ngayon ay, congratulations! Yes, actually, nabasa niyo na ba yung post niya sa Facebook? Inisa-isa ko yun, chinaga kong basahin yun. At nakita ko, next slide po, bawat kapaguran niya, kung babasahin niyo, take time, kasi may encourage kayo. Actually, natitiri ay nga ako kagabi nung binabasa ko yan eh. Bawat, kunento niya kasi, bago siya makarating dito sa finish line niya, kumbaga, kunento niya yung bawat stage na dinaanan niya bago siya makapasa ng board exam. At napansin ko, in-screenshot ko yan eh. So bawat slide makikita natin. At napansin ko, bawat release niya na Lord, pagod na ako. Lord, ang hirap. Lord, biglang sa ending, sasabihin niya, pero pupurihin pa rin kita, Lord. Nakita ko, actually, hindi kami aware ni Ronaldo kasi nasa taas kami lagi. Nag-i-spend pala talaga siya ng time sa altar kapag umuwi siya ng late, kapag umuwi siya galing doon sa mga nilalakad niyang mga papeles para sa kanyang board exam. At hindi lang yan isa, next slide. Ayan o. Yan, pangalawa. Mukha lang pare-parehas yung picture pero iba't ibang mga dates yan. So sinasabi niya dito, galing siya ng paglalakad, galing siyang malayo, uuwi siya, talagang latang-lata na siya, uuwi siya, babagsak na lang siya dito sa altar. Pero yun nga, yun yung testimony niya na Lord, pagod ako pero alam kong may pag-asa kapag nasa iyo. Talagang ibinabalik niya yung papuri kay Lord Jesus Christ at kumbaga lumalapit siya. Come to me. Yun nga ang invitation ng Lord eh. Lumalapit siya sa ating Panginoong Jesus. Ayan, next slide pa dear. Kung ako ini-encourage ko kayo, no, basahin niyo yung post niya. Talagang maiiyak kayo. So yan, actually yung balik tayo dear, yung pinaka-last niyan, hindi lang natin, dapat pala zinom ko, sabi niya, parang sabi na doon sa isa sa mga post niya, napapagod na ako. Kasi diba, imagine niyo naman, nagtatrabaho siya full time. Tapos nagre-review siya, kailangan niya pa niyang mag-review. Iba pa yung mag-aasikaso pa siya sa kanilang magkapatid. So iba pa yung ibang mga iisipin niya. Labas doon sa mga nabanggit ko. So kung titingnan nyo, pasan-pasan ng babaeng to, ang lahat ng kapaguran na maiisip nyo pa. Pero eto nga, yung testimony niya, lumapit siya kay Lord. Every night,
kapag may pagkakataon siya, dito siya nag-spend ng kanyang gabi. At talagang kumbaga literal na nakahiga, nagpapahinga, and yung puso niya at kaluluwa niya nakakasumpong talaga ng kapahingahan. Kaya nga anong nangyari? After that, makikita natin. Sige pa, next slide dear. Ayan, yun yung picture. Balik tayo dun sa kabilang picture. Yan yung time na binati na siya ng class niya. Tama dear, no? Binati siya kasi in-announce na pumasok sa board exam. Kaya next slide. Yes, palakpakan natin ang kabutihan ng Lord. Kasi hindi talaga natin maitatanggi na ang Lord, ang kasama niya, kumbaga kineri niya yung pamatok ni Lord Jesus Christ. At alam natin, ang Diyos nilang dalawa ng two ladies na nabanggit ko ay Diyos din naman natin. So kung kaya nila, kaya din nating magtagumpay guys. Huwag nating iisipin na wala nang pag-asa, hopeless na, helpless na. Imagine niyo naman yung dalawang to, naramdaman rin nila yan before, hopeless, helpless. Pero lumapit pa rin sila kay Lord Jesus Christ. At ngayon, tinatamasa na nila yung reward of their obedience kay Lord Jesus Christ. Can we just invite everyone to clap their hands? Purihin natin ang Lord kasi grabe talaga yung ginagawa ng Lord sa mga taong lumalapit sa Kanya. And napakabuti talaga ng Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya. Kaya I'm inviting everyone.